ay pinanganak noong 8 ng Disyembre, 1976. Siya po ay dalaga pa, yan. Pero may pinagayan. Siya po ay nagtapos ng elementarya sa mababang paaralan ng Carluban Elementary School, kung saan siya ay tinanghal bilang valedictorian. Dito nagsimula mahubog ang kanyang kakayahan. Dahil sa lahat po ng contest na aming sinalihan, siya po ay laging panalo at nangununa. At dahil sa kanyang pangarap, ipinagpatuloy niya ang kanyang sekundarya sa Kalampit National High School at nagtapos bilang salutatorian. Nang matapos na po niya ang sekundarya, siya po ay kumuha ng kurso Bachelor of Elementary Education, Major in General Education sa Bulacan State University at natapos noong taong 2017 bilang cum laude. Siya po ay isang lisensyadong guro upang lalo pa siyang maging dalubhasa sa larangan ng pagtuturo. Siya po ay kumuha ng Master of Arts in Education, Major in Educational Management, at sa kasalukuyan, siya po ay naghihintay lang ng kanyang pag-graduate dahil po tapos na ang kanyang thesis. Sa ngayon, siya po ay academic head sa Kalampit Jorot Christian Academy Incorporated, isang guro rin po at advisor ng Bilan at English subject teacher. Malapit ko po ang ipinakikilala sa inyo ang ating panauling pagtangal na isang kilalang masipag, mahusay at dedikadong guro sa ating baryo, mga guro, mga magulang, at mga mag-aaral. Ang ating panauling tagapagsalita, walang iba kundi si Binibining Desi Ara Torres Reyes. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Maraming salamat po, Ma'am Vilma, sa inyong kasama. Isang matagumpay na hapon po sa bawat isa. So, ayun po, short story lang po, bago po tayo magtuloy-tuloy. Nung nag-chat na po si Ma'am Vilma sa akin, bilang paanyaya na ako po ay kanyang tutunin bilang panauling pandangan dito sa paaralan na ito. At nakumpinsin niya ako dahil sinabi niya na siya daw po ay nagpe-pray kay Lord. So, napaghahalata po ang ating mga edad, ma'am. So, ang ikakala ko po na ang pribilehiyong ito ay aking unang matatanggap sa aking kay Mami ST. And looking back at my young age, akala nila matalinong bata ako. Kagaya ko ng mga sinabi kanina. Hindi po nila alam, meron lang po talaga akong matyagang magulang. Kaya po siguro naging matyaga na rin ako. And most especially, dahil yun sa pabor ng ating Panginoon. Naalala ko pa po, nung naging umpisa ko na taon ng contest, at ako po ay kinder pa lamang noon. Ako po ay pinanglaban na sa reading comprehension. Ang gagawin niya lang po ay magbabasa ka at sasagutin mo yung tanong. At ang unang coach ko po noon, kung may nakakilala pa po sa mga kaguruan, ay si Ma'am Sevilla at si Ma'am Mayan. Hindi ko na po alam kung nasan sila ngayon. At ang aming principal noon ay si Ma'am Olympia de la Cruz. Nakasama ko hanggang sa division level sa Barascoin Elementary School. And hindi ko po alam na yung nakitang potential sa akin ng aking mga guro, kasama na din niya po si Ma'am Vilma, ay magtutuloy-tuloy. Maski po nung ako ay high school. Meron din isang guro doon na nakakita sa akin na mahusay daw po ako sa scientific method. Kaya po, nasali na naman po ako sa contest
doon po sa Kalumpit National High School. And nakita ko nga po sa ating list sa program, nandito ang isa sa mga kaklase ko na tatay na ng isa sa ating mga awardees. Ayun. And moving on, ang pinakagusto ko sa lahat ay yung pinilit ko po yung sarili ko po sa isang contest about sa campus journalism. Ayun, ako ay ano po yung tawag doon? Sumali, parang ano po yung parang audition, gano'n. Or nag-try out, sorry, ayun po pala. Nag-try outs para sa headline writing at copy reading. Taas na ang kamay ng mga sumali sa campus journalism. Meron bang, ayan sila. So, yun ang aking sinalihan. Kaya pala, hanggang ngayon, napunta ako sa English subject na nagpo-proofread at nagko-correct ng grammar. So, I grew up na kailangan nasa honor ako palagi. Ayan, makinig po tayong lahat. I didn't feel that pressure until high school came. Pero may naalala ko, sabi sa akin ng daddy ko, nung kinder daw ako, naka-99 daw po ako out of 100. At sabi daw po ng nanay ko, bakit daw minali ko pa yung isa? So, sobrang hirap palang maging grade conscious. Ayan, mga bata, makinig tayo. Magiging people pleaser ka. Kailangan hindi mo ma-fail yung expectation ni mami, ni daddy, ng mga kamag-anak mo, ng mga teachers mo, at yung iba pang mga bilib na bilib sa'yo. Kaya parents, ayan, tingin nga po mga parents dito, kahit hindi man po natin intention na pressurein ang ating mga anak, pero ganun po pala ang nagiging epekto nito sa kanila. Matatakot silang magkamali, kagaya ko po. Takot po ako magkamali, maka-face ng rejection. Kaya po, ang gagawin natin, assure them that we still love them. Kahit na wala po silang achievements, you're still proud of them. Na kahit na hindi nila ma-meet yung expectations mo. Good tip po, nung nasa college na po ako, ayan, klase ko naman po yung anak ni Sir Pascual. Wala nang mga contest. Meron man, pero hindi na po ako sumali. Ayun. Ito naman, I'm talking to the awardees. Ayan, mga bata, tingin ulit kay teacher. Finish what you have started. Napamalas na yung acting galing nyo ngayon. Ngayong elementary pa lang kayo. Hanggang pagtanda ninyo, sana huwag mawala yung inyong passion to learn and to achieve more. Huwag kayong magpapabaya, huwag kayong tatamarin. Hindi naman ibig sabihin na sinabi ni teacher ay hindi kayo maging grade conscious, isa sa walang bahala nyo na yung mga pag-aaral ninyo. Mangarap pa rin, set your goals and believe that you can. Kaya, nung nasa college na ako, inasam ko pa din magkaroon ng Latin honors. And God amazed me again. I graduated cum laude, pero actually ang gusto ko pa po ay mas mataas doon. Pero yun lang po ang inagot ng ating pagtsatsaga. But all of those are not easy to achieve. Actually, may mga times na hindi po madali. Lalo na sa pag-raise ng baon at pambili ng project. Ayan. Sino ba dito? Marami pong gastusin sa bahay. Ayan. Ayan, may nagpakuata sa mga bata. Ayan, kailangan ko pong abangan yung daddy ko. Kapag nakaisa na siyang round trip, aabangan dahil taga-bagbag lang po kami. Aabangan ko na po siya. Kunwari, madaling araw siya pumasada at 7 o'clock yung klase ko. Abangan ko po siya para manghingi ng baon. Ayun. And then, kapag naman po last trip niya na, pauwi na po ng bagbag, aabangan ko din siya kapag may project kami. Kasi, para malibre ako ng pamasahe, wala pa pong cellphone noon. At saka hindi naman po talaga nagsa-cellphone yung tatay ko. So, kailangan, abangan mo talaga siya dun sa bagbag, hanggang sa mamuti yung mata mo, kailangan makita mo na yung jeep namin. Para makabili po ako ng project dun sa April's o sa Marians, dun sa may crossing. Ayun. Sa aming magkakapatid po,
DCI din. Tapos ako lang po yung medyo kinapa sa budget. And during college, nag-apply po ako ng scholarship kay Governor Alvarado pa noon. At nag-part-time job po ako bilang isang student assistant o SA na tinatawag. Ako po ay sumisweldo ng 25 pesos per hour para mag-check ng mga test papers o kung ano man po yung iaata sa'yo ng professor na na-assign po sa inyo. At yun po yung gagawin ko tuwing vacant period ko nung college. Kaya wala po akong time na gumala. Nung college din ako namulat sa pag-tutor. Ayan, teacher na talaga. At ang mga una ko pong naging duty ay ang aking mga kamag-anak, mga pamangkin. Ayan, so presyong kamag-anak din. At sa ganung paraan po, at sa habag ni Lord, nakatapos po tayo ng pag-aaral. Ayan, and being a teacher was my childhood dream. Maraming nang-discourage sa akin, maski po yung mga teachers ko ng elementary. Sasabihin po nila na, sure ka na ba na magiging teacher ka? Maraming ginagawa, mapapagod ka. Hindi ka kayanin ang katawan mo. Ang payat-payat mo. Pero, ewan ko po ba bakit gusto ko pa rin tong i-pursue? Iisang sagot hanggang nag-entrance exam na po kami ng college at maski hanggang ngayon, bala ko rin pong mag-retire bilang isang professor kung din po tayo dadalhin ng Panginoon. So I believe being a teacher is our calling, is my calling. And praise God po, the same year that I graduated, 2017, is the same year or was the same year that I got my license. So, ayun, na-amaze na naman po ako sa Panginoon na sunod-sunod na taon ay pinagpala po tayo ng Lord. Dreams to come true at ngayon, ako na po ang academic head or assistant to the principal doon po sa ating minamahal na paaralan, Kalumpit Cherub Christian Academy Incorporated. Diyan lang po, dito lang po sa ating barangay, kung alam niyo po yun. Nakikita niyo po ba ang aming school, CCCA? Doon sa may Eagle Fuel, malapit. Ayun. So, doon po ako nagtatrabaho. And kung alam niyo lang din po yung backstory ng aming school, nag-umpisa lang po ako magturo doon. Grade 2 lang po ang aming school. Hanggang sa pataas ng pataas na year, nagkaroon ng grade 3, nagkaroon ng grade 4, nagkaroon ng grade 5, until now po, meron na po kami hanggang grade 6. Ayan, from Balungaw po kami, tapos nalipat po kami dito. And hopefully po, this year ay makagraduate na po for master's degree. At yun nga po, kagaya ng sinabi ko kanina, nakalim niya na rin po upang maging punong guro. So much of my life story. Now, gusto ko pong mag-iwan ng mensahe sa inyo. Awardees at parents sa pamagitan ng 4 na awiting pambata. Ayan, sino ba dito ang mga kumakanta? Kumakanta ba kayo? Ayan, ako ay hindi isang singer, pero dahil isa akong guro, kami po ay nagiging singer na din. At sila ay mga pandiwa o verbs. O, may nakakaalala ba ng verbs? Ano ang verb? Sige, sasabihin ko na. Ano ba yun? Lumilipad ba yung verb? So, ang verb ay action words. So, umpisahan na natin sa awiting pambata number 1. So, ang una po ay 10 mga daliri. Sige nga, kantahin nga natin. 10 mga daliri. Handa, awit. 10 mga daliri. Kamay at paa. 2 tenga, 2 mata, ilong na maganda. Maliit na ngipin, masarap kumain. Dilang maliit, nagsasabing huwag kang magsisinungaling. So that's our lesson number 1. Huwag tayong magsisinungaling. Ayan, natingin sila sa katabi nila. So alam niyo po ba na yung dila niyo na yan? Ayan, show your tongue nga, show your tongue. Ayan, sige, keep it na. Okay, ang ating dila ay isa sa pinaka-powerful na organ ng ating body. I'm not just talking to our kids, but
hindi sa pagsasawalang bahala ng mga white lies o mga minor na pagsisinungaling. Tandaan, ang mapagkakatiwalaan o tapat sa maliit ay magiging tapat din sa malaki. Kaya po, magkaisa po tayo na ang henerasyon ng mga kabataan ngayon ay lalakad sa katuwiran upang maging kaagapay natin sila tungo sa bagong Pilipinas. Kagaya po ng ating team ngayong end of the school year rights. Okay, so ano yung una? Ano yung unang point natin? Huwag magsisinungaling. So, yun. Pangalawang kanta. Alam niyo ba yung kantang Kung Ikaw Ay Masaya? Okay, sige, kantahin na natin. 1, 2, 3, sing! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ayun. So, ang pangalawang point natin ay tumawa o maging masaya tayo. Ano sabi doon? Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. So, rejoice. Sabihin mo sa katabi mo, rejoice. Ayun, huwag natin kakalimutan lagyan ng ligaya ang ating mga ginagawa. Lalo na sa mga teachers natin. Hello po mga teachers. Alam natin pagod na tayo. Pero kapag po hindi natin nakalimutan tumawa, huwag lang po sobra. Ayun, mawawala ang ating mga pagod. Kapag po kasi nawala ang saya, mawawala na din ang sigla. Hindi tayo makakatapos o makakaabot sa mga bagay na gusto nating gawin kung walang galak sa ating mga puso. Totoo po ba yun? Alright. So, do all things with passion or not at all. Ang galak ang magsusustain sa ating mga ginagawa. Children, nata kay teacher, don't lose your joy in learning. Teachers, mga guro, don't lose your joy in teaching. Parents, don't lose your joy in caring and supporting your children. Sabay-sabay na po tayong umiti. Ayan, ngiti-ngiti. Ayan, so yun po ang ating second point. So una, huwag tayong magsisinungaling. Pangalawa, maging masaya tayo or tumawa ka. And pangatlo, ayan, ano kaya ang pangatlong kanta natin? Ang pangatlo po ay magtanim ay bibiro. Sige nga, kantahin nyo. 1, 2, 3, sing! Magtanim ay bibiro. Maghapok na kayo ko. Di man lang. Ayun. Ang ganda, di man lang makaupo. Ayan. So, ang pangatlong point po natin ay magtanim. Sabihin nyo nga, magtanim. Ayan. Nakakita na ba kayo ng isang punla o seed? Ayan. Siya ba agad ay biglang tutubo? Tumubo ba agad? Hindi po. Kailangan muna nating maghintay at dumaan sa proseso. Kagaya ng kwento ko sa inyo, hindi naman agad nandito ako, hindi naman agad academic head si teacher, hindi naman agad nakakuha ako ng mga honors. Hindi lahat nadadaan sa biglaan. So, nagtanim muna tayo ng panalangin, ng iyak, ng pagmamahal, at kung ano-ano mga sangkap para tayo ay magtagumpay. At, ano sabi doon? Ito ay hindi biro. Hindi siya biro. It will cost you. But take note, it will pay off. It will always pay off. Ang ganda naman nga, di ba, ng bunga? Ang bunga ba ay para sa'yo lang? Pag namunga, kunwari yung mangga, para sa'yo lang ba yun? Pang isang tao lang? Hindi. Ito ay para sa lahat. So, mapapakain ito pati susunod na henerasyon. Aani lahat ng tumulong sa iyo, mga bata, at makakapagbigay ka din ng karangalan sa ating Diyos. Sabi nga sa kasabihan,
Muli, mga magulang, taniman po natin ng pag-ibig ang ating mga anak. In return, mga awardees, taniman din natin ng pag-ibig sina nanay, sina tatay, sina lolo at lola, at syempre ng paggalang. Mahalin natin ang ating mga magulang. Itaas ang kamay ng mga mahal ang kanilang magulang. Ayun. Ayan, so na si nanay at tatay. Sige, baba niyo na. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ayan, magkakaanak din kayo sa future, ating grades 1 to 5. Kaya matuto tayong rumespeto at gumalang. Hindi pwedeng nagtanim tayo ng bayabas at ang magiging bunga nito ay mangga. Pwede ba yun? Hindi pwede. Kung gusto natin ibigin, magtanim tayo ng pag-ibig. Kung gusto natin galangin, magtanim tayo ng paggalang. Sa ating susunod na kanta, doon ko sasabihin bakit kailangan galangin natin ang ating mga magulang. So, handa na ba kayo para sa ikahuling kanta? So, sige nga, ano yung una? Huwag magsisinungaling. Pangalawa, maging masaya, tumawa ka. Pangatlo, magtanim. At pang-apat, English naman tayo. English. Okay, alam niyo ba yung kantang Read your Bible and pray every day? Sino nakakalam nun? Sige, kantahin nga natin. 1, 2, 3, sing. Read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day. And you grow, grow, grow. Ayan. So, ano yung pang-apat kayang pandiwa o verb? Ang pang-apat ay magbasa at manalangin. Read and pray. Lahat ng susi para magtagumpay, alam niyo ba nasusulat yun lahat sa Biblia? Alam niyo po ba yun? Isa to sa pinagpapasalamat ko sa aking mga magulang, sa nanay at tatay ko. Kasi kung bakit ako nag-grow, hindi lang po halata sa height, pero nag-grow ako sa ibang aspeto ng buhay ko dahil sa kanilang mga pangaral na mula din naman sa Biblia. O halimbawa, sino dito gustong humaba ang buhay at yumaman? O syempre, tayong lahat, no? Ang sabi sa Bible, if you honor your father and mother, you will live long and you will have prosperous life. So, yun pala ang susi. Paggalang sa ama at ina. O, sino dito kulang sa talino? Minsan, hindi ko mag-gets yung lesson, teacher. O, minsan kulang sa talino. Sabi sa Bible, if any of you lacks wisdom, you should ask God, and it will be given to you. Sino dito gusto ng buhay na walang hanggan? Siyempre yung unli o yung kaligtasan. Ang sabi din sa Bible, believe, and you will not perish, and you will have everlasting life. Sino dito nag-aalala? Mga magulang, nag-aalala ka ba? Ang sabi po sa Biblia, manalangin ka at manalangin ka ng walang patig. Tandang-tanda ko pa po ang aking valedictory speech noong 2009. 16 years ago, at dito po ako magtatapos. Sabi ko po doon, to my dearest Lord, Savior, and friend, thank you very much, Jesus. As my dad has always been reminding me, the key to success is not gained in any book or school teaching, but only by diligently obeying the Word of God. Ayan, translate natin sa Tagalog. Sabi ng tatay ko, hindi natin makakamit ang totoong tagumpay, hindi lang sa mga pang-akademikong larangan, kundi sa pamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. So sabi po doon, sikapin natin sumunod sa salita ng Diyos. Hindi lang puro basa, kailangan puro gawa din. Kumbaga, do your best. Ano yung quotation na yun? Do your best
And God will do the rest. So, yun. So, kanina ko pa po sinasabi na nangyari ang lahat dahil sa panalangin. So, parents, huwag po natin kalimutan na ipanalangin ng ating mga kabataan. Huwag po tayo magsasawa kahit gaano pa po sila kakulit. Walang imposible sa ating Panginoon. Teachers, pag-pray din po natin palagi ang ating mga estudyante at mga mag-aaral. Nananalangin ba kayo? Wow, very good. Lagi tayong mag-pray. Kung gusto natin ng bagong Pilipinas, isa to sa magiging malaking ambag. Sabi nga sa ating pera, sino nakakita nito sa ating pera? Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Galing din yan sa Bible. May Diyos na nakikinig at hindi nagsasawa sa ating mga panalangin. So kaya, can I take this opportunity po to pray for our children? Okay lang po ba? Ayan, sige po, tumayo tayong lahat. Pwede ko po ba kayong ipanalangin? Ayan, maski po ang ating mga magulang, magtatapos po ako sa isang panalangin. So, sige, pwede ba tayong yumuko? Ayan, yuko tayo at damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang mga susunod na henerasyon ng Northville 9 Elementary School. Alam namin, Lord, na pinagkatiwalaan mo rin sila ng mga kakayahan, mga angking talino, maski ang mga magulang ng kanilang mga trabaho at ang iba pa nilang means para sa kanilang ikabubuhay. We pray, O God, that we will have partnership with each other, that we will help each other and support each other, even the teachers here, Lord, that we will bring glory to your name forever. And piliin po namin na hindi magsinungaling, maging masaya palagi, at magtanim ng pag-ibig, at lalo't higit magbasa ng iyong mga salita, at manalangin ng walang patid. Kaya purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Ayan, palakpakan nga po natin ang ating mga buwanang mag-aaral, natatanging mag-aaral at mga magulang, mga guro, at ang ating iba pang mga kasama dito sa ating paaralan. Kaya, mabuhay ang mga mag-aaral ng Northville 9 Elementary School. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Muli palakpakan po natin ang ating Reyes. Ito ng SPTA, ang pamilya po ni Binibining Deseara ni Reyes. He is awarded to Deseara Reyes, LPD, Academic Head Teacher, in grateful acknowledgement for imparting her invaluable insights and inspirations as guest speaker during Recognition Day of Northville 9 Elementary School with the theme, Henerasyon ng Pagkakaisa, Kaagapay sa Bagong Pilipinas for the school year 2024-2025. Given this 14th day of April 2025 at Northville 9 Elementary School, Northville 9 Ibao Este, Calumpit, Bulacan. Signed, Leonilo M. Pascual Jr., Principal P. Signed, Alexander C. Cruz, District Supervisor. Muli, ang ating pong panauhing pandakan, Binibining Deseara T. Reyes.